Good day. Thank you sa lahat ng mga subscriber at mga viewers ko. Thank you very much. Thank you po. Thank you. Bagong delivery. Box lang naman to. Bubuksan natin. Ito yung dineliver box. Ilagayan ng mga coins. Ngayon. At ang price nito 188. Okay. Ito ay binili ko sa Lazada. Kaya okay lang. At binuksan ko para makita ko lang kung okay yung laman. Good day, guys. Good day. Hello viewers, coin collectors, hobbyist, saka enthusiast ng mga coin na collection. Tinutuloy ko ngayon ang aking pagbibideo at ang contents ng aking video ay ang coin storage management. At kaninang umaga ay bumili ako ng coin holder with a box. Ito, kung nakikita nyo, yung plastic na puti at meron dong wrap o yung pinagbalutan at yung ng resibo, waybill. At ngayon nga mga guys, itutuloy natin ang ating pagbibideo. Sa contents na ito ay isasama ko na rin ang tungkol sa 2019 coins na aking natirang coins na 2019. Ito mga guys. At itong coins na to na 2019 ay i-detalye ko rin o i-discuss ko rin yung features at details ng 2019. Ganon din ang update na appraised value ng 2019 coins. Ito ay in reference with numista.com. Ayan guys, at sa ngayon ang mga coins ko ay 20 NGC coins, 20 pesos NGC coins. Yan ang purpose ng pagbili ko ng coin na holder na to. Actually, ang sukat ng mga coin na holder na ito ay para sa 20 centavos at 20 pesos NGC coins. Kung makikita nyo, ang pagkakalagay ay tamang-tama lang, wala siyang masyadong alog dahil ang size niya ay talagang para sa 20 pesos NGC coins, itong coin holder na to. At itong coin holder na nabili ko ay pwede rin gamitin sa ibang mga coins, tulad nitong coins ng 10 peso coins. Medyo may ano siya, medyo maluwag dahil yung distance ay medyo malaki na rin dahil maliit lang naman yung 10 peso coins. Pero pwede naman gawa ng paraan, lagyan na lang spacer. Pwedeng gawa niya ng paraan. At ako naman ay nagagawan ko to ng paraan. Ang mahalaga lang naman sa akin ay ang mga coins ko ay nasa isang lalagyan na pag hinawakan ko, hindi yung kamay ko ang direktang nakahawak sa coins. Kasi nga pag nalinisan ko na ang coins at hinawakan kong muli, ay may tendency na naman siya na madumihan. O kaya kung malinis man ang aking kamay, miski na bagong hugas, ang kamay natin ay nag-emit o ng mga pawis sa mga skin natin. Kaya mangyayari, yung pawis na yun ay nagiging
substance ng corrosion ng isang metal o ng isang bagay. Katulad ng coins, nagko-corrode siya dahil may acid yung pawis natin. Ito, ang isang coins din na tinesting ko, itong 5 peso coins. Ang 5 peso coins ay kasya rin dito at maganda naman ang pagkakaano, konti lang ang magiging spacer na ilalagay ko at okay na siya. Ang mahalaga nga ay meron siyang protection sa dumi at sa atin kung hawakan natin siya ay may protection siya. Kung sakaling magbablog tayo at ang content natin ay tungkol sa mga coins ay okay siya, hindi siya madudumihan at prevent natin ang maaring pagkaroon ng kalawang o rust sa ating mga coins. At ang isa pang yung coin na natin, management ay madali na dahil nakaayos na siya. Ang mga coins natin ay nasa isang lalagyan at alam na natin ang kung saan nakalagay at transparent naman itong coin holder na to. Makikita natin agad yung coins, makikita natin agad yung hinahanap nating coins dahil transparent naman siya. At yan lang mga ka-vlog. At mamaya itutuloy na natin ang ating content. Ang di-discuss naman natin ay ang 2019 na coin. 2019 na coin na yung presyo niya, natin, i-discuss natin itong 2019 coins. Okay guys, itinutuloy natin ngayon ang ating pag-video dito sa 2019 coins. At ang kanyang features ay ito ay in-issue sa Philippines. Ang issuing bank ay Central Bank of the Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ruling authority ay Republic. At ang year ay from 1946 to date. Ang type ay standard circulation na coin. At ang currency group ay piso. Composition ay bimetallic nickel, bimetallic nickel plated steel, center in a bronze plated steel ring. At weight nito ay 11.5 grams at ang diameter ay 30 mm. At ito ay katulad nung binili natin coin holder na 30 mm ang specified diameter. Ang thickness ay 2.2 mm. Ang shape ay round. Technique ay milled. Orientation nito ay metal alignment. Meron na ring number at reference sa numista. Sa obverse ay bust of Manuel L. Quezon facing front right at left. Denomination at right with microprint of Republika ng Pilipinas in background. Script nito ay Latin, lettering Republika ng Pilipinas, Manuel L. Quezon, 20 piso at 2019 with the mint mark of PI. Ang translation nito ay Republic of the Philippines. Designer ay si Julio Cesar Moraga. At sa reverse makikita naman nito natin ay ang plant na nilad. At sa left, ang seal ng Central Bank of the Philippines. At sa itaas nito ay Malacanang Palace
at sa gawing kanan ay merong microprint ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa background. Ang script ay Latin lettering NILAD, Bangko Sentral ng Pilipinas. Translation nito ay Central Bank of the Philippines. At sa edge naman ay plain with text. Ang script ay Latin, ang lettering ay BSP. Yan ang nakaano sa edge niya. Unabridged legend, Bangko Sentral of the Philippines. Translation, Central Bank of the Philippines. At makikita natin sa kanyang mga photo, yung edge, ang makikita natin na ang naka-script ng BSP. At ang mint nito ay BSP Central Bank of BSP Security Plant Complex, Quezon City, Philippines. Ang mint mark ay PI at saka yung mint mark niya ay makikita natin nakaukit sa ano ng 20 peso coins natin. Ayan ang mga kanyang mga features. Dumako naman tayo rito sa estimated o appraised value niya. Sa appraised value niya 2019, ang makikita natin dito ay ito ay na-mint na 2,090,000 ang printed o minted production ng 2019. Kaya ito ay mayroong frequency na 21%. At kaya ang status nito sa circulation ay medyo mahirap makita, hard to find na to. At may value ang extra fine na 27 pesos, ang almost uncirculated ay 27 pesos, at ang makikita natin yung uncirculated value ay nagkakahalaga ng 190 pesos. Yan ang kanyang features tsaka appraised value according sa numista.com. Ngayon, nakukuha pa rin tayo ng ibang reference tungkol sa price value nito sa market o sa online.